Huna-hunaa daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-hunaa daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-hunaa daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan niton aton komunidad. Maghuna-huna ngan maging kaupod, hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-hunaa daw. Okay. Panunahuna naman kita. Huna-hunaan daw. Ano to? Huna-hunaan daw. Huna-hunaa daw. Alright. Sering panidihan o sa... Easy. Okay, sige. Easy kan lang kita, ha? Easy. Easy. Okay, nga di kita hindi nga baga mapasuyan na ngayon itatabuhin magraon ni Purbida. Inin na itatabuhin nin aton Senado. Ano na bagod inin aton Senado yan ha? Para pa ba ini hakatauhan? O para inihin tinatawag nga political survival? Wow. Iningaw itunda ko nga pakiana. Maupay nga gabi hayo nga tanan mga kuya o gate. Mga kapatid, kapamilya, kaugop, kapuso, ngan mga kuya o gate. You know, yan ang adlaw, ang Senado han Pilipinas. Amo ang pinakamapaso nga sentro han politika ha nason. Amo niyan at maghimang rahon. Ada ito impeachment trial. May na pagbaguhan na lideratura. May mga ICC related nga mga tensyon. Adi, pagula. May mga ginaligar nga mga walkouts. Ganyan ha. Mainit nga debate may tungod din nga pagtaga online participation o kung online voting han mga senador. Ngan tungod hini, ada kay damo yan na ang nalilito. Damo ang nasisida. Damo ito nawawarayan na pagsarig. Stilan. Pero bangin ginhanglan naton ini lantawon. Diri pinagilahan tinatawag nga emosyon, kundi pinaagiliwatan constitutional balance ngan institutional stability. Kay tinuod, may mga kritiko yan labi na tikang ha minority side nga nagaakusar nga ini nga pagduso parahan online participation. Bangin daw kuno may iba ini nga rason. May da pa nga ni mga naguhuro-huro
nga bangin ini kuno ginaandam la tungod kay may posibilidad nga may mga senador nga matubangin legal complications o kon possible arrest issues. Ay nako. Pero kinahanglan klaro kita. Ha? As of now, ada kay waray pagad public nga ebidensya nga nagpapamatuod nga amo gud ini ang tinuod nga intensyon. Nga nausa nga demokratiko nga nasod, diri kita pwede maghimudayon hin conclusion. Ipinagilahin mga pagduda, mga suspicion, o kung mga tinatawag nga political assumptions. Kay kung kada procedural adjustment, automatic dahil nga tatagan nato nin malisyoso nga interpretation, ada kay posible liwat nga ma-undermine lugod ang credibility han institution mismo. Hunahunaan daw. Didtohan panahonhan pandemya, didangan nagka-COVID kita. Damo man nga mga institusyon sa gobyerno, ngan private sector, ang nag-adapt nga dahil nga tinatawag nga online systems. Mga sesyon nga ni hadto sahay online. Hindi nagpapakasulod, ada online. Mga korte nag-adapt hini nga online system. May da mga hearing, may da mga meeting. Ngan bisan nga ni an international parliaments, ada kay naggamit man han technology, hining klaseng technology, para maipadayon la aton ira operation. So para han majority side di da Senado, ang ira argumento, diri ini isyuhan paglikay. Issue ini han continuity han sinisiring nga governance. Ngan hapag kamatuod, ay punto manira. Kaya ang Senado, dili ini pwede nga ma-paralyze kada may ada sinising nga extraordinary situation. Dili pwede mautod o maundang ang tinatawag nga constitutional processes tungod lahan political tension o kon external complications. Kayo no, ang katapusan, ang katauhan man gihapon ang apektado kon ang institutions diri makag-function. Pero diri luwat naton dapat igbaliwaray, ig-ignore, aton panigluwathan minority di daha Senado. Kay siring paman, para luwat haira, an impeachment daw is not an ordinary proceeding. Tama. Kaya ang mga senador yan diri lang kay mga mambabalaod, kundi inihirayan kikilala nga mga senator judges. And for many people, physical presence is important so that the public can see the seriousness, transparency, and solemnity of the process. Ngan diri man liwat naton mababasol ang iba kung nagkakamay-ada hirahin mga pagduda o kung suspicions. Kay, you know what? Inin timing matters so much in politics. And perception matters in governance. Especially yan nga naitatabo polarized good kaupayhin politika ang aton nasod Pilipinas. Durula nga pamulitika ito na itatabuyan na.
Ganyan na, may usapagod nga phrase nga perminaton pag nababatian naton. Ha? Ini nga tinatawag nga tyranny of numbers. Tyranny of numbers. Wow. Ano ba ini nga tyranny of numbers? Simple la. Ang kahulugan nini nga kung ang kanaman nga may numero, may numbers, ada ginagamit ang nila numerical advantage. Basi ma-overpower o maperde ang minority. O, di ba? Well, ha demokrasya, normal good nga ang mayoriya o kung majority, kaudgan nga nagdadaog. Majority rule is part of democracy. Pero ang kahadlok naman han iba, bangin daw kuno mabut hapunto nga diri na ginpapamatian ang tinatawag nga dissent han mga diri na abuyon. Diri na gintatagan, hintimbang ang mga objections. Ngan ang numbers nala ang ginagamit base maipirit ang gingkakaruyag nga resulta. Ay, nako. Pero I think kinahanglan luwat naton na kinahanglan luwat kita nga maging fair, di ba? Kay kunan majority perminala aakusahon hindi tinatawag nga tyranny of numbers. Kada hirain may ada mga duruda mo nga butos, ada kay posible liwat nga maparalyze ang governance ng tinatawag nga decision making. You know, democracy also requires decisions. Democracy also requires functioning institutions. Ngano sahay ang pinaka-delikado nga may tabu hausa nga nason. Amo ang kahimtang nga waray na makagios ang gobyerno tungod la hini nga waray pagkatapusan nga tinatawag nga political deadlock. So ang ayat yan na, ang challenge yan na, amo ang pagbalanse han majority rule ngan han minority rights. Kay siring paman, kay majority man o minority, ada kay parehula. Dapat may obligasyon nga protektahan ang kredibilidad han Senado. Ang problema manggudyan na, di rin nala ini legal issue. Nagiging trust issue na ini. Kaya ang katawhan niya na, di rin na basta nga naguhulat lahin legal explanations. Ang ginuhulat nira, parang kakunano, credibility. Nga namo ni ang kinahanglan bantayan ng Senado. Kay kun ang tagsa nga gios, magmumukhang permila politically motivated, dirila individual politicians ang maapektuhan. Ang institusyon mismo ang maaapektuhan. Astilan. Pero bisan damo ang naitatabo nga bangayan di na Senado, bangin kinahanglan luat naton nga likyan ini nga sobra na nga mga speculations. Kay kung ang tagsa nga aksyon, automatic dayon nga hubaron sugad nga conspiracy, posible liwat nga ma-destabilize ang institutions, ipinagihin mga misinformation ngan political distrust. Ngan diri ni makakabulig hanason. Mga kuya, mga ate, mga kaboses. Ang kinahanglan niya na, diri kay puro suspicion.
Diri kay puro emotional politics. Ang kinahanglan niya na klaro nga mga rules, transparency, consistency, ngayon tinatawag nga constitutional discipline, magkaduha nga panig. Minority and majority. Kayo no katapusan, diri lay niaway ang mga politiko. Ining mga proseso, makakaapekto ba yan iton public trust ha demokrasya mismo. Ngayon kung magpadayon ang sobrang pamulitika o tinatawag nga political toxicity, ang pinakadelikado nga mawawara, diri la alliance, diri la power, kundi ang pagsarig han ordinaryo nga Pilipino ha gobyerno. And once public trust collapses, mas makuri ito ibalik kay sa bisan ano nga political position. Maong yan na, bayan ang pinaka-importante nga kinahanglan han Senado, diri la kay numbers, diri la alliances, diri la kay kunino damon botos. Kundi ang kinahanglan ng Senado yan na amin itong tinatawag nga wisdom, sobriety, kapatas, fairness, ngayon tinatawag nga statesmanship. Ay, nako, Bastilan. Katapusan, ini nga mga political victories, temporaryo labaya ini. Ha? Pero ang epekto hini, han pagkawara, hini nga tinatawag nga public trust. Bangin ini maabat han aton nasun, hinmaiha nga panahon na. Huna-huna daw. Huna-huna daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon, ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada ha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna, ngan magin kaupod, hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna daw.